nang importante ang letrang K sa buhay ko. Ngayon, isang bagong K na naman ang dumating. Kasal. Kasal. Ito daw ang pinakamabuting lunas sa kabaliwang dala ng totoong pag-ibig. Kaya naman siguro, paglagay sa tahimik ang turing dito. At kung may kasabihan daw na bulag ang pag-ibig, kasal din daw ang gamot upang ito ay makakita. Talagang malalim at maraming kahulugan ang salitang kasal. Sa katunayan, ito ay hindi lang isang salita. Ang kasal ay isang mahabang pangungusap o long sentence. Oo, tama. Isang life sentence. Kaibigan, kabalitaan, at kakampi mo hanggang kamatayan na ang iyong taong pinakasalan. Kaya ngayon, nadagdagan pa ng isa pang importanteng letra ang buhay ko. Ang letter M. Habang buhay na pagsasama. Walang atrasan, walang talikuran. Ito man ang magdala ng ligaya o lungkot sa iyong buhay. Dahil ang kasal ay dalawang taong pinag-isa sa lupa at sa langit. Kahapon, ngayon, at bukas. Sabi ng mami ko, sa lakas nga raw ng uha ko, halos marinig daw ng buong Hong Kong ang iyak ng bagong panganak na sanggol na yun. Sino nga bang mag-aakalang senyales na pala yun? Nang kung ano ako ngayon? Isang broadcaster. Oo, nagkakilala yung mga magulang ko sa Hong Kong. Doon din nabuo si Corina. Made in Hong Kong ako eh. 5 taon din kaming nanalagi sa Hong Kong. At dahil busy ang mommy at daddy ko noon, si Auntie Letty, who is the sister of my mom, ang siyang naging parang second mother ko 4 months yan, nung dumating ako sa Hong Kong. And the whole time, kasama ko doon si Corina. Paghapon, nung nakakalakad na siya, namamasyal kami sa Nathan Road. Alala ko talaga sa mga panahon na yon, yung sa park, kapag masyado na akong malikot, pinapapunta talaga niya ako, dinideport niya ako sa park. Mula Hong Kong hanggang sa V. Mapa Street sa Santa Mesa, Maynila, naganap ang pinakamasasayang araw ko bilang bata. Ako talaga yung babae. Tapos, for a long time, ako yung bunso. So, kinatutuwaan. So, hindi ako kulang sa atensyon ng mga panahon na yon. Parati akong pumapangik sa bubong, sa puno ng aratilis. Tapos, ilalagay ko sa refrigerator yun. Tapos, malamig na malamig kong ipuputok isa-isa sa bibig ko yung aratilis. Madalas kami nag-aaway niyan dahil ang kalat-kalat ng mga gamit niya. Ako maglilinis, kakalat niya ulit. At saka, malikot. Galaw ng galaw. In fact, ang hirap na pakainin yan eh. Naglalagay pa sila ng butike sa garapon at kailangan takutin ako para pumirmi at kumain. Parati ako naglalaro. Ayoko matigil dito. Feeling ko sayang ang oras. Dito na rin sa Pilipinas, unti-unting binuo ng aking mga magulang ang kanilang pangarap sa aming pamilya. Ang dad ko magaling sa drawing, architecture, and my mother is an interior decorator. Ang pinasok nilang negosyo ay ang paggawa ng carpets. And I remember many of my happiest childhood memories are from her office because feeling boss din ako doon kahit bata pa ako. At nang dumating ang aking mga kapatid, lalo pang nadagdagan ng saya sa aming bahay. Doon na siguro nagsimula ang halaga ng responsibilidad sa akin bilang isang ate. 7 years bago ako nasundan. At sabi ko nga gusto ko kapatid na babae sana. Nung bata ako, that she used to dress me up as a girl. Kasi nga, she was frustrated that she wanted to have a baby sister. Ano ipapangalan natin dito? Sabi ko parang gusto ko Katrina, parang Corina rin. So, nung lumabas ako, lalaki, yun, binibihisan niya ako ng parang babae. Pinapasayaw namin, pinaponytail, pinapasuot ko ng ng bestida. Since we were 3 boys, nagpupulita kami parate. Siya ang taga-sita sa amin. Mula sa simpleng buhay namin sa Santa Mesa,
Sa Merville, Parañaque naman nagkaroon ng katuparan ang marami pang pangarap. Isang tahanan na puno ng pagmamahal. Lucky Baby. Yan ang tawag kay Mar ng kanyang mga magulang. Tumatakbo kasi noon ang kanyang ama bilang congressman ng Capiz. At matapos siyang ipinanganak, isinilang naman ang pinakabagong congressman, ang kanyang ama, si Jerry Rojas, anak naman ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Manuel Rojas. Nung buntis yung nanay ko sa akin, yun din ang unang pagtakbo ng dad ko sa politika. When he won, my husband and I would, say and tease Mar na ito ang ating lucky baby. Kaya nga, nang dumating daw siya sa bahay na ito sa Cubao, lalo pa raw sumaya ang bahay na puti. Sabik na sabik sila dahil firstborn grandchild na lalaki. At especially pa dahil sa sobrang maamo yung mukha niya. Cute talaga si Mar. Masaya yung childhood ko. Nakatira kami sa compound. So of course, kaming magkakapatid, mga magpipinsan. Pati yung mga kalaro namin, yung mga nakatira rin dun sa compound, no? Best playmates namin, mga anak mo, mga katulong. Galing ito sa aking mother and father. Ang mahirap pareho din sa kanila sa may kaya. No, they would treat them in the same way. And I think that is what was picked up by Mar and my other children. Lumaki si Mar sa komportableng pamumuhay, pero istrikto ang mga magulang. Lahat ng mga kapilyuhan namin, isusumbong na di ba, sa dad namin. O di, nako, parang, sige, mabilisan na. Ay, kung ano man yung hindi mo pa nagawang homework, kung dapat ay naligo ka na pero hindi ka pa nakakaligo, lahat, ay kailangan disiplinado ka na kaagad kasi parating na yung dad ko. Palaging nag-aaway sila ni Viana at ni Marty, natago yung wallet ng lola ko. Tapos, niloloko nila yung lola ko na kung saan yung wallet. Well, he used to steal what was funny and give the kids 500 pesos each. Yeah. It's like it came from him. But yeah, so however kuripot Mar is with his money, he's not the man kuripot with his love for the kids. At home, he's just laid back, relaxed, and he's a really cool dad. Mar may always appear to be very detached, but actually he is the most loving. So I had no blanket, no nothing. At 5 in the morning, he woke up early. He sees me freezing there. Kumuha lang siya ng comforter, sabay nilagay sa akin. I said, mabait pala. Hindi sa kanya, tatawagin namin siyang Tito Mar. Kailangan Mar lang kasi gusto niya na isa siya sa aming mga pagpinsan. Every Sunday, Mar comes to the kids' table and eat to the kids. He makes me give him a big hug and a kiss. He really looks out for each and every one of us. He always finds time to always be with us. Mar always encourages us to have adventures, and then we had a camp. Yeah, it was an overnight camp. He bought tents. He likes the outdoors and he likes recreational stuff. The special part about it, he just made it just for us. He gave me 140 pesos, and he said 10 pesos for every year I was born. At sa labas nga ng bahay na puti ay ang mas malawak pang mundo. Taong 1974, dahil sa martial law, napilitan silang umalis ng bansa. Sa Amerika, naranasan ni Mar ang mamuhay ng hindi umaasa sa iba. Narinig ko nga na kumukuha lang siya ng kape at saka nagpapatakbo ng Xerox machine. Kaya talagang he started from the bottom doon sa Amerika. Doon ako naging malapit sa lolo at lola ko. Mabilis ang naging takbo ng buhay niya sa Amerika. Bagamat may mga kapamilya siyang kasama doon, sabi niya, iba pa rin daw sa Pilipinas. Sino nga ba ang hindi makakamiss ng Cubao, lalo na tuwing Pasko? Parang OFW ba? Na nandun, yung mga malulungkot na Pasko, na mag-isa ka, o kaya yung birthday na nag-iisa ka, ganon, yung naranasan ko rin yan. Siguro nga, tinatahak na niya ang kabuuan ng kanyang mga pangarap na maging isang matagumpay na negosyante o businessman. Pero ako, ayun, simple pa lang ang mga pangarap. Makipaglaro, mag-aral, manood ng Christmas display sa COD sa Cubao, at tingalain at hangaan ng higanting Christmas tree. Hindi ko inaasahan na darating pala ang panahon na may kaugnayan pala ang Cubao sa aking magiging buhay. My destiny, you and I were meant to be.
Masaya na akong masaya. Pero kulang yon, di ba? Dapat